Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga, Father Vic. Isa na namang buong linggo ang naway ipagkaloob ng Diyos sa atin. Isang buong linggo na punong-puno sana ng mga biyaya at pagpapala mula sa Kanya. At paano ito mangyayari kung ang ating mga iisipin, sasabihin at gagawin ay tunay na naaayon sa kalooban ng Diyos. Na kahit na may mga hindi magandang mga sitwasyon na ihaharap sa atin ng Diyos, na kahit na may mga darating na pagsubok sa buhay natin ngayong mga araw na ito, mananatili pa rin tayong nakatuon sa ating pagsisikap na makasunod at makapaglingkod sa Diyos. At hindi tayo magrereklamo sa Diyos, bagkus sa kabila ng mga darating na hindi magandang sitwasyon o pagsubok sa buhay, mananatili pa rin tayong nagagalak. Magsisikap pa rin tayong maging masaya at payapa. At iyan ay isang napakagandang disposisyon para sa isang nagsisikap na makasunod sa ating Panginoon. Patuloy na nagagalak sa kabila ng mga pag-uusig. Patuloy na nagiging payapa sa kabila ng iba't ibang mga pagsubok. Di ba yan yung karanasan ni San Pablo na narinig natin ngayon mula sa unang pagbasa mula sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas? Sabi ni San Pablo, "Mga kapatid, nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon, sa aking paghihirap na dinaranas ngayon, alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito'y naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa simbahan na kanyang katawan." Para kay San Pablo, ang pakikibahagi sa paghihirap, sakripisyo at mga pagsubok para sa mga taong kanyang pinaglilingkuran ay malinaw na pakikibahagi niya sa sakit at hirap na dapat pang pasanin at pagdaanan ni Jesus. Malinaw para kay San Pablo na kapag siya'y naghihirap alang-alang sa mga lingkod ng Diyos, alang-alang sa mga minamahal ng Diyos, iyon ay pakikihati niya sa paghihirap ni Kristo. Kaya sabi niya, ako'y nagagalak, na kahit ako'y naghihirap, na kahit ako'y nagsasakripisyo, masaya ako. Payapa ang aking kalooban, sapagkat malinaw ang lahat ng ito ay ginagawa ko bilang pakikihati sa sakripisyo at paghihirap ni Jesus. Kapag ganito yung magiging pag-unawa natin sa mga pagsubok at sa mga hindi magandang sitwasyon na hinaharap natin sa buhay natin bilang mga nagsisikap na maging tapat sa Diyos, napakasarap maglingkod. Yung tipong kahit mahirap, kahit pakiramdam mo, ibinabagsak ka na ng iba't ibang pagsubok, pero masaya ka pa rin kasi malinaw sa iyo ang lahat ng hirap at sakit na ito ay ang iyong simpleng pakikihati sa paghihirap at pagpapakasakit na dapat si Jesus ang nagpapasan. At napakalalim nitong spirituality na ito na itinuturo ni San Pablo. At hindi ito madali. Hindi madaling maging masaya at maging payapa sa mga matitinding sitwasyon at pagsubok na hinaharap natin sa buhay.
Di ba? Natural sa atin, kapag may problema, kapag may pagsubok, kapag may sakit, makikita yan sa ating itsura. Sa muka, bakit parang mukha kang Biyernes Santo? Bakit parang malungkot ka? Bakit parang nanglalata ka? Bakit parang wala kang gana? Bakit parang ganyan ang itsura? At ang dating mo, may problema ba? Para kay San Pablo, oo, may problema. Mabigat yung pinagdaraanan ko. Pero ako'y masaya sapagkat ang lahat ay bilang pakikiisa kay Kristo. Kaya po ba natin yon? Na kahit humaharap tayo sa iba't ibang uri ng pagsubok dahil kay Kristo, magiging payapa pa rin, magiging masaya pa rin tayo. Kasi alam natin, ang lahat ay ginagawa ko bilang pakikiisa kay Jesus. Hingin natin sa Kanya ang biyayang ito na sa buhay natin sa mundong ito, patuloy tayong makiisa sa Kanyang paghihirap, sa Kanyang pagpapakasakit. At nawa, sa pamamagitan nito, dalhin niya tayo sa Kanyang piling sa kaharian sa langit. Amen.